Mga kapatid, may tawag sa kabilang line, isang magandang dalaga. At may tao sa tabi ko, si Kapore, may bit-bit pong 2 fried siopaw. Bawal sa butang pagkain, abot ng lechon dyan. Hello? Hello po, Papa Jack. Diba? May gana siya. Anong pangalan? Anali po. Anali. Hello, Anali. Good evening po. Ilan taon ka na? 30 po. 30. Opo. And mag-hello ka kay Kapore at kay Sailonching. Hello, Kaporoy. Mag-hello ka dali. Hello, Kaporoy. Sailonching. Hello. Ayun si Kapore. How are you? Sailonching daw. Ni hao. Gutom po sa Sailonching. May dalaw, monthly. Ganun ba pala, Papa Jack, yun? Ewan ko sa inyo, kayo may dalaw eh. Anali, ilan taon ka na? 30 po. 30, nasaan ka ngayon? Makati po. Makati, anong ginagawa sa buhay ni Anali? Nagtatrabaho po. Ano hanap buhay mo? Bahay po. Bahay? So bahay ka? Opo. Kasambahay po. Kasambahay. Gano'n ka nakatagal sa hanap buhay na yan? Matagal na po. Since pagka-graduate pa lang po ng high school, nagtatrabaho na po ko eh. Bilang kasambahay? Opo. Anyway, may asawa ka na ba? Single mother po. Single? Bakit? Nasaan yung tatay ng bata? Naglaho po eh. Naglaho? Nag-evaporate, ano? Ayun. Di nga. Opo. Bakit naman? Hindi ko rin po alam, yun nga din po ang kaya nga po ako tumawag sa inyo kasi naguguluhan din ako at saka gusto ko rin ng suggestion. Hindi ko po kasi alam kung paano. Gano'n nakalaki anak nyo? Mahigit na po 2 years. 2 years and 2 months. Gano'n. Kailan kayo naghiwalay? Simula pa po nung nabuntis ako. Ganon? Opo. Ganon katagal naging kasintahan niya bago ka nabuntis? Matagal rin po. Umabot rin po siya ng mahigit 6 months. 6 months? Opo. Tapos napinahan ka, yun. Ayun na nga, Papa Jack eh. May mga lalaki talagang hindi responsable. Kaya alagaan yung mga sarili niyo, di ba? Diba? Know your limitations. Kaya lang, minsan kasi mga kaibigan. Hindi ba iwasan, Papa Jack? May iwasan, pepektosan kita dyan. Papa Jack naman eh. Kung sabihin, di ba, sipin ng mga nakaantabay, oo nga, hindi kasi maiwasan. Naiiwasan niya, gustong iwasan, di ba? Ang ano kasi, tara tulog tayo sa bahay, walang mangyayari. Huwag mo nang antayin dumating ka sa bahay nila. Yung idea pa na matutulog kayo magkasama kung wala kang balak mangyayari, huwag ka na pumayag. Okay, Papa Jack. Pero andyan na yan. Yun na nga po eh. Ha? Yun na nga po. Parehas lang, parang kagustuhan din naman po kasi naming dalawa yung unang nangyari eh. Gusto mo? Kate. Parehas naman po kasi, kaya lang, hindi ko po akalain or hindi ko po lubos maisip kung bakit nagbago yung isip niya nung mga 2 to 3 months na po akong buntis. Ganon talaga yung mga walang hiyang lalaki na yan. Matarantado yan. Taga saan ba itong lalaking to? Dito po siya sa Maynila nagtatrabaho. Nagkikita pa rin kayo? Hindi na po. Yun nga po yung masakit. Hindi kasi nagpaparamdam? Hindi po. Kahit pa yung tinutulak ko sarili ko sa kanya para magkipag-communicate, ayusin namin kung ano man yung pero matanong ko lang, buhay pa ba yan? Buhay pa? Buhay na buhay po. Buhay na buhay. Talagang ano lang, talagang hayop lang talaga. Ayun po eh. Yun nga siguro yung magandang term para sa kanya. Walang yan. Kapal na mukha, ano? Yun na nga, Papa Jack. Baka yung mga nakaantabay na ganyan, ha? Yung, pasensya na pa sa term, yung mga nakabuntis na tumakbo. Yung mga pagkatapos ng sarap, hirap, ala ka na, ganun. Ayun. Walang galang na po sa mga lalaking ganyan, ha? Mga tarantado ho kayo. Para lang malinaw, di ba? Para may nagsasabi naman sa inyo. Walang yan, makapalang mukha, makapalang apog, demonyo. Papa-Jack naman. Para lang, di ba? Alam mo, ako, I care less about you. Okay lang, ikaw, kaya mo yan eh. Yung bata, di ba? Yun na nga po, Papa Jack, yung nahihirapan po ako dun sa baby ko. Kasi, di ba, lalo na po ngayon, marunong na po siyang magsalita. Minsan po, masakit para sa akin kasi minsan pag nagtatanong na, eh, no? Hindi pa naman po siya nagtatanong. Kaya lang po yung mga naunang nabanggit niya po na words is Papa. Baka Papa Jack yan. Sana nga po, gano'n na lang eh. Wala akong kinalaman dyan. Hindi naman po. Anong tanong sa akin ni Anali? Po. Sa ano lang po, suggestion or kung ano man po yung maipayo nyo sa akin. Kasi naguguluhan lang po kasi ako eh. Matagal na po kasi kaming walang communication. Pero kapag
minsan po naiisip ko na baka pwede pa namang ayusin or kahit hindi ko na po inahabol sa kanya yung makikipag-relation pa. Ang gusto ko po is i-recognize niya po yung bata. Yun naman dapat talaga, di ba? Yun, ang masakit lang po kasi nung una, dinideny niya po na anak niya yung sa akin. Pero syempre po, Papa Jack, alam ko na siya yung tatay ng baby ko eh. Paano mo alam? Papa Jack. Joke lang. Alam mo naman syempre. Syempre, Papa Jack, diba? Alam nga naman na idikit ko yung sarili ko sa kanya na alam ko na hindi siya yung father ng baby ko, Papa Jack, diba? Kaya ko naman po pinipilit na ilapit sa kanya yung bata para maglapit po sila. Pero siya po yung lumalayo kasi. Hindi siya responsable. Ayun nga po, Papa Jack, ang mahirap pa, malaman ko na lang, nagkaroon na naman po ulit siya ng isa pang anak sa iba pang babae. Ang ngayon, ginagawa niya po dun sa pangalawa niya pong anak, ganun din po ang ginagawa niya. Parang irresponsable pa rin po siya. Kaya ganun po, Papa Jack. Mga kaibigan kasi may mga pagkakataon nagkaroon kayo ng anak, hindi nag-work ng relasyon. Ganun talaga ang buhay di ba? Ang pag-iibigan, mga kaibigan, ay trial and error yan. Pero bilang lalaki, kung may anak ka, obligasyon mong, di ba, ibigay yung pangangailangan ng bata. Yun nga, Papa Jack, din minsan yung natatanong ko sa sarili ko, pwede po ba akong humabol sa kanya? Or, kasi Papa Jack, parang wala talaga kahit anong pilit ko na ilapit sa kanya yung sarili namin ng anak ko. Wala talaga, Papa Jack Wala ka talagang maasahan Kanino sa naka-apelyido ang bata? Sa akin po, kasi hindi ko po siya kasama nung nanganak ako. Siyempre, naglaho di ba? Yun na nga po. Magtanong yung bata, bakit po yung apelyido ko? Saan galing? Wala anak, nabasa ko sa billboard yan, gano'n. Hindi pa Jack, okay lang po sana. Hindi gano'n kasakit yung magiging question niya balang araw kung bakit magkaiba kami ng diba, ng apelyido. At least yun, alam niya na may tatay siya. Kaysa naman Papa Jack yung nakaregister sa birth certificate niya is unknown talaga. So parang malaking tanong talaga yun sa kanya balang araw, Papa Jack Well, iba kasi birth certificate lang yun. Iba yung kaya mong paliwanag sa bata, di ba? So, huwag natin pag-usapan yung birth certificate kasi bago niya mabasa yung part na yun, malamang na ipaliwanag mo na sa kanya, dapat niya malaman. Alright? Pero alam mo, Annalyn, I agree sa iyo na masakit talaga yung pagdadaanan mo pag nagtanong yung anak mo na, saan yung papa ko? Yun na nga po. Alright? Darating ka sa puntong, iba parang, hindi masarap yung pakiramdam bilang nanay kapag alam mo yung anak mo nagtatanong ng isang bagay na alam mo yung sagot pero mahirap sabihin. Ngayon pa nga lang, Papa Jack, kapag naririnig ko po na naghahanap siya ng papa, nasasaktan na po ako, Papa Jack Ganun talaga. Ganito, una, pag-usapan natin yung kamalian ni Annalyn, malandi ka rin kasi. Hindi po, nasa edad na po ako. Ano na tayo, di ba? Hindi kayo kasal. Diba? Hindi mo sinigurado sa sarili mo, napapangatawan ng kanalalaking ng hubad ng panty mo. Papa Jack, nung una, gusto niya po, yung parang niyayaan niya po ako magpakasal, kaya lang, ang problema po, iglesia po siya. Huwag natin pag-usapan ng religion, mga kaibigan. Kung mahal mo ang tao, hindi magiging hadlang kahit anong paniniwala. Papa Jack, hindi niya naman ako kasi sinabihan na Alam mo, Annalyn, ang bottom line dito, kahit ano pa yung meron sa inyo, sa pagitan ninyo, paniniwala man yan, pamahiin man yan, kung talaga mahal ka at responsable siyang tao, papangatawanan ka niya. Ganun. Mga dahilan na lang niya, para hindi ka mapangatawanan. Bakit Papa Jack nung una niyang nalaman na buntis ako, parang pati po ako, nafe-feel ko na rin po na excited siya. Ganun yan di ba, paka-plastikan Pero siguro mga after ilang buwan lang po, biglan lang nagbago. Ayaw niya po makipag-communicate sa akin. Ganun yun, ate. Kahit Alright. po sinasabi ko na po sa kanya na, kasi po Papa Jack, napagplanuhan po namin yun ng masama yung baby. Mga sira pala kayo. Pero pinagsisihan ko na po yun. Natuwa siya, pero pinagplanuhan niyo na masama, pati rin ko kayo parehas yan Papa Jack, buti nga po okay po siya. Alright, ganito, Annalyn, Po. Kung meron ka naman kayang gawin para maligal yung aksyon na gagawin mo, gawin mo na lang. Alright? Opo. Kasi ang totoo niyan, ako kanina, di ba, gusto kong murahin yung lalaki niya, di ba? Kahayop niyan. Pero ganun pa man, Annalyn, kahit na sa ngayon, ayaw niyang kilalanin yung bata, dumating yung panahon na mapagtripan niya. Di ba, kung malagay sa katinuan tong hayop na yan, gusto niya makita yung bata, at any point, wag mong ipagdadamot. Yun na nga po. Kahit gano'ng kalaki ang galit mo. Isip ko, yun na nga po. Kasi po, di ba, darating din po yung panahon na mapapagod rin po ako sa kakalapit namin sa kanya.
Ano po kaya mararamdaman niya kapag tinanong ng anak niya kung saan siya? Isabihin ko po sa anak niya na patay na siya. Huwag mong gawin yan. Nakakapagod Papa Jack kung lumapit sa kanya eh. Andun na tayo, Annalie. Pero pag ginawa mo yan, naging makasarili ka na, sarili mo na iniisip mo. Gusto mo nang gumante. Pero paano yung bata pag wala ka na sa mundong ito? Makasalubong niya yung lalaki, tatay pala niya. Isipin mo yung bata ngayon. Kahit gano'n kagalit ako, gusto ko talagang hampasin sa batok yung hayop na yun. Diba? Pero diba, andun na sa point na kailangan mong isipin yung bata. Kailangan mong isipin yung bata, diba? Na kahit gaano kagalit, kahit kasuklaban mo yung lalaking yan, hindi natin mapagkakailan na siya yung tatay. Yan yung unfair na part eh. Diba? Yun po. Unfair yan, pero kailangan mong gawin yan kung mahal mo yung anak mo. Opo. Nakakainis talaga mga kaibigan, di ba? Paano, wala ka naman kinalaman sa pagpapalaki ng batang to, iniwan mo ako nun, di ba? Tapos ngayon, magiging tatay ka niya. Yung katotohanan ang gagawin natin. Yun na nga Papa Jack eh. Wala pong may isa sa pamilya kong nakalam nung nabuntis po ako. Tapos may isa sa pamilya ko po, wala rin po sa tabi ko nung panahon pong kailangan ko po sila. Nung panahon pong mga anak na po ako, wala. Balik kaibigan ko po. Sa kaibigan po ako nakadepende. Kahit ni isa po sa family niya, wala rin pong na-involved doon na gustong tumulong sa akin. Kasi alam naman po nila na wala po talagang minakaalam doon sa pamilya ko. Annalie? Po. Totoo ganito Ayun na kitang pagurin pa, na ilapit ng sarili mo sa kanya. Kasi kung itong lalaking to, may motivated talaga na pangatawanan yung obligasyon niya bilang tatay, siya mismo lalapit. Kung itong lalaking to may amor sa anak ninyo at anak niya, lalapit yan. Ayaw ko kasing dumating sa point na parang nagmamakaawa ka ng tapunan niya ng atensyon yung batang, alam naman natin anak niya. Alright, tama nang iniwan ka niya. Ginawa ko na nga po yun. Huwag mo nang hayaan sa ganung pagkakataon. Kasi pag iniya mong lapit ka ng lapit, kasi baka challenge ang dating sa'yo nito, lalaki yung galit mo sa kanya eh. Diba? Okay. Kasi every time mo turn down ka, palaki ng yung galit na meron ka para sa kanya, diba? So ngayong gabi, kaibigan, this is very hopeless and this is very wrong para sabihin ko. Pero, siguro para mas tahimik ang buhay mo. Diba? Total, wala naman siyang gustong pakialaman sa parte ng pagiging tatay niya. Opo. Mag-focus ka muna sa anak mo. Tanggapin mo na yung katotohanan na yung tatay niya, ganun kahayop, diba? At huwag mong turuan na magalit yung bata sa tatay. Look at the brighter side. This is unfair ito, pero gusto ko sabihin sa'yo ito, Annalie. Alright? Opo. Look at the brighter side. At least nabigyan ka niya ng anak. Blessing yan. Opo. Napakamaling sabihin yan, mga kaibigan. Kasi bakit? Ba't kailangan, di ba? Bakit, di ba? Pero, ang totoo niyan, mas malaki yung binigay niyang gift sa iyo kaysa yung galit na dapat maramdaman mo. Kasi may anak ka. Mahal ba anak mo? Opo. O, di sabihin, kumbaga, ang totoo niyan, Annalie, sa ngayon, hindi naman ikaw ang namawalan. Hindi naman yung bata. Alam mo kung sino nawawalan? Siya, kasi nawawalan siya ng pagkakataon makasama ang isang anak. Diba? A wonderful human being na dapat sana kilala siya. Wala siyang ganung pagkakataon at meron kang ganung pagkakataon. So mas lamang ka sa kanya. Yun diba? Oo, kung iniintindi mo rin yung pagod mo bilang nanay, mo na, masaya ka namang, diba, na mapagod para sa anak diba? Oo, yun na lang po eh. Yun na lang Papa Jack ang pinangahawakan ko. Masaya ka naman sa pagiging nanay. Opo. Ito yung mga fulfilling, mga kaibigan. Kahit nakakapagod, this is very fulfilling. Bilang nanay, masayang role ang pagiging nanay. Alright? Opo. At masayang role ang pagiging tatay, mga kaibigan. That's very fulfilling. Ako, yung pagiging tatay ni Papa Jack, mga kaibigan. Fulfilling na role yan. Alright? Ngayon kung tinakbuhan niya yung parte na dapat sana nandun siya ginagampanan niya, hindi niya mararamdaman yung fulfillment na nagagawa ng mga responsabling taong, di ba? Ang gagawin natin, hayop siya eh. Yun nga Papa Jack, walang iya siya, gagawin natin. Itanong sa inyo kung kailangan ko pa po bang patuloy na maghihingi ng awa sa kanya para dun sa baby or wala ba, ibaliwala ko na lang po. Kaya mo na, wag na muna. Hindi naman sa ayaw kong habulin yung karapatan mo. Kasi meron ka talagang karapatan. May karapatan yung bata, di ba? Opo. Kaya lang, alam mo naman sa atin, mga kaibigan, pensya na kayo, parang ang tulog ko, parang hopeless ako dito, Kung ikukorte mo, abogado mo, ikaw kasambahay ka, hindi sa minamaliit kita, di ba? Opo. Pero, mas malaki ata yung gastos mo.
Di ba? Kaysa dun